Hi! Good morning mga kaalay! It's already past 2 AM ngayon at nagre-ready na kami para sa aming day trip sa Bohol. Maaga kaming nagising mga kaalay kasi nag-alarm kami dahil ang call time namin is 2:30 AM at kailangan makaalis na kami mula dito sa Alta Cebu Resort. Huwag kayo mga walang tulog to pero for the go pa rin. At ito na nga bang sinasabi ko, kahit gaano ka pa kaaga, mas maaga pa sa'yo yung bus. Time freak sila kaya dapat maging time freak ka rin. Hindi ko na nga pala nasama sa video mga kaalay pero binigyan na kami dito ng breakfast. Take note, it is just 2:30 AM, nagbe-breakfast na kami. So ngayon, nandito na po kami sa barko. Aywan ko kung barko bang tawag nito. Basta, maliit lang siya na klase ng barko. O ayan, ubos. Nakatulog nga po pala kami ng matagal-tagal dito at voila, pagising namin, umaga na. Pero hindi pa rin kami nakarating sa Bohol. Siguro mga 7 na nung nakarating kami sa Bohol. At eto, as usual, naka-standby na yung mga bus at kami na lang yung hinihintay. In charge of our safety is Greg, and his partner is Albert. So, ang first destination namin ay the one and only famous Chocolate Hills. Uy, teka, nagulat nga pala ako sa hagdanan dito kasi sobrang taas. Feeling ko talaga nasa langit na kami, lalo na nung nagvi-video ako. Uy, nakikita ko na yung clouds sa ibabaw ng camera ko, my gosh. 30 minutes. Everyone, hindi naman talaga yung heights yung kinatatakutan ko dito. Yung railings ng hagdanan yung main concern ko kasi kung nakikita nyo, sobrang laki po ng butas. At kapag hindi ka nag-iingat, isang mali mo lang, dun ka napupulutin sa baba. Oh my God, I'm starting to freak out, man. Apol, mang lahos patapol. Di na ko. Nakakatakot na, girl. Promise. So we're already at the peak. O, di ba? Kita nyo? Pagod rin siya. Maganda naman talaga yung Chocolate Hills mga kaalay. Pero yun nga lang, mahirap siyang puntahan lalo na kapag yung mga matatanda na gustong tumingin dito. So hindi na sila pwede kasi yung hagdanan, it's not giving para sa kanila. At ayun, lumayas na kami sa Chocolate Hills and heading to the next destination, the Bohol Tarsier Conservation Area. Dito naman, unang-una, bawal kang magingay, tapos bawal yung mga flashes ng cellphone kasi makakadistract ka sa mga tarsiers.
At ito na nga, nakikita na natin kung ano yung hitsura ng mga tarsiers. Sobrang liit nga pala talaga nila mga kaalay, tsaka sobrang haba ng kanilang mga buntot. Tulog sila ng mga panahong to mga kaalay, kaya hindi kami pwedeng magingay. Itong isang to, hindi ko alam kung tulog ba to or sadyang may tarsier lang talaga na ganyan matulog. At dito naman ay papunta na kami sa tindahan ng mga pasalubong. So namangha nga po pala ako dito mga kaalay kasi sobrang cheap lang ng mga presyo nila at pangmasa talaga. So pag pumunta ka dito, siguradong marami ka talagang mabibili, marami ka ring mapagpipilian. Na-5 for 100. 20 ni? Dapat 20. Cute na. Ito na, ilaros mo mama. Tag 20. Pilit mo. Susunod na destination naman ay man-made forest. So, isang fact nga pala about sa lugar na to, itong mga kahoy na nakikita nyo is mostly mga mahogany trees. Yun na nga, medyo mabilisan yung pagkuha namin ng mga pictures dito kasi national highway siya. So, maraming mga sasakyan na pwedeng dumaan anytime. Ang susunod naman na pupuntahan ay ang Lubok River Cruise na kung saan ay dito na rin kami magla-lunch. So maganda nga po pala rito mga kaalay kasi habang kumakain ka, tumatakbo rin yung sinasakyan yung floating cottage. So makikita mo na yung kabuuan ng lugar kahit nakaupo ka lang. O sige guys, lamon. Ang gulo nyo. O sige B, lamon ka lang dyan.
Ito, isang fun fact. Nilalabanan ko lang talaga yung takot ko sa dagat. Para sa lunch na to. At sila naman yung mga locals na magpa-perform para sa amin. So, next destination ay si Katuna's Mirror of the World and Botanical Garden. Wait lang, papakilala ko nga po pala itong kasama ko. Ito yung kabady ko, mga kalay. Ang pangalan niya ay Apple Queen. So, hindi na kami nagsama dito kasi gusto namin ma-explore mabuti yung lugar. So, para sa kaalaman ng lahat, kung magtatanong po kayo kung magkano yung mga entrance fee sa mga lugar na napuntahan namin, ay hindi po namin alam kasi yung taga-agency yung nag-aasikaso dyan. So, yung amin na lang is yung pag-explore sa mga lugar na inihanda nila para sa amin. Educational tour to, mga kaalay. So, haha. Sa tawagan na Mirror of the World. Hindi to sponsored, mga kaalay, ha. Kumakain lang talaga ako nito kasi wala lang, gusto ko lang itry tong Kim Nori na to. Uy, masarap kasi maanghang tong pinili ko. Susunod namang pinuntahan ay itong Baclayon Church. Konti lang kami bumaba dito, mga kaalay, kasi natutulog na yung iba. Dito naman ay yung pasalubong center. Bumili na naman kami ng maaari naming dalhin pag uwi namin. At ayun, uwian na. Babalik na kami ng Cebu nito, mga kaalay.
Yung itsura ko dyan, sobrang balot na balot kasi sobrang ginaw. Sige guys, sleep well. At eto, andito na kami sa Cebu at kung nakikita nyo, ang ganda ng night view. At tada! Nandito na kami. So, abangan nyo na lang po pala yung day 3 mga kaalay. Ito yung last na vlog ko about sa tour. Bye!